mga kapuso, karamihan sa ating mga nag-office-office, meron tayo mga ATM card dyan lumalabas sa ating mga sweldo. O dyan pinapasok ang ating mga sweldo. Pero alam niyo po ba, marami mga sindikato na gusto namang kunin ang ating mga sweldo. Kaya para maiwasan yan, kasama natin si Police Senior Inspector Robert Reyes ng CIDG. Good morning po, sir. Good morning po, ma'am. Ayan, sir. Unang-una, paano ba nila nakuha yung account number at yung PIN number? Usually, ma'am, kasi kala natin safe na tayo pagka withdraw tayo ng mag-isa. Right. Pero hindi natin napapansin, yung bagong sindikato kasi is nagkakabit sila ng improvised camera, nilalagay dito sa plastic moldings, then iminamount nila sila dito sa directly above the keypad. So mukha siyang bahagi lang ng machine, ano? Yes. This is intended para makapture yung PIN. So, para doon sa card naman, magkakabit sila dito ng skimming device. Okay. So, magpafabricate din sila ng, looks like ng card slot na to. So, meron din siyang card slot, pero medyo naka-emboss siya. So, hindi mapapansin ng mga tao kasi kakulay din siya. Right. So, yung sindikato kasi bago nila ikabit is pinag-aaralan din nila yung target machine. Yes, kasi iba-iba ang machine. Yes, no? ma'am. Alright. So, paano nila nakakabit yun? Sir, na-notice ko na meron ng mga camera, kunwari mga ATM machine. Well, nakakabit naman kasi ang camera naman is for record, hindi siya minomonitor. So, kumbaga yung record is pag may nangyari, saka lang i-review. Babalikan nila, of course, tama. Wala naman kasi, hindi naman na mamomonitor yung thousands of ATM machines na per second. Of course, absolutely. Correct. So, because of that, pero paano nakakabit? Matagal ba ikabit yung mga yon? Madali lang po ito. Kasi ito, madali lang. Kasi ito kasing ganitong moldings, may base siya. So, using double adhesive tape, igaganon lang nila. Igaganon mo lang siya. So, usually ang ginagawa ng sindikato is grupo sila, cover ng ibang tao, ng ibang member, then may nag-install. Ano po mga pwede gawin mga kapuso natin dyan para makaiwas sila sa mga ganyang scam? Dapat po maging mapanuri tayo sa mga machine. Tingnan natin kung yung bang mga parte ng machine is talagang parte niya. Kasi meron doon na kinabit lang, it looks like na part niya, pero hindi talaga. Kasi, sir, pag may ganito, may butas, di ba? Yeah. So, pag kunwari duda sila, tinignan nilang gano'n, may butas, ano yung gagawin nila? Usually naman po sa mga ATM machine, may mga guard dyan. I-inform niyo yung guard para yung guard na yung mag-inform sa security, sa bangko. Sir, pag ganun, so ibig sabihin, pag nakuha ko na rin ng information ng mga sindikato, gumagawa sila ng sarili ng ATM card. Yes, ma'am. Kasi hindi ko alam, nasa ibang lugar ako, may withdraw ng pera ko. Yes, ma'am. Ito po yan. Kasi yung pong mga card, may mga nabibili po naman na generic card. Right. Na mayroong magnetic tape. So, ito lang importante dito yung magnetic tape. So, i-input nila yung information na kuha nila doon sa skimming. Duduplicate nila. I-duplicate. So, regardless kung anong kulay niyan, basta may magnetic tape, yun ang babasahin ng machine. I-recognize ng machine. Nako, sir, nakakabahala po talaga kasi, kumbaga, yung isang machine, pag nakabitan nila successfully, ang dami nilang makuklone pala ng mga ATM card. At withdraw lang sila ng withdraw. Totoo po yan. Nako, maraming salamat po. And of course, thank you so much sa mga tips na ibinigay niyo sa amin. Ayan po, mga kapuso, maging mapagmatsyag, nabigyan po tayo ng mga tips ng ating Police Senior Inspector Robert Reyes ng Anti-Transnational and Cybercrime Division ng CIDG. Maraming salamat po, sir. Ingat-ingat po mga kapuso. Sayang po mga pinaghihirapan po natin.